The obvious is a comedy tool, correct. If you don't know, stating the obvious yon. Ano bang pinagkaiba? Paano ba? Sa babaeng komedyante naman, in my case, aamin din ako. Go, Madam Chair. Aamin din ako. Maraming mga lalaki din ang parang nagugulat ako, talaga ba? Betcha ba'y galiwang mo akis? Ang dami-dami namang mga magaganda. Ang daming mga de buena pamilya nang galing na mga girls. Pero bakit merong isang group na nag-gather? Parang bakit ganon? Hindi ko rin maunawaan. Tapos, humor ba? Hindi rin eh. Parang hindi humor. Parang iniisip ko, magkaiba ng tinatawanan ang babae at saka lalaki. Tama ba ako? Tama. Kami mga girls, natatawa kami pag kunyari nagulat, parang tanga to. Sila. Ganon kasi nagulat ka. Natatawa kami. Tapos yung magiging yung feeling na humorous na nagiging like na kita, tapos mamaya pwedeng maging love na kita. Ganon yung transition niya. Sa girls iba, natatawa kayo or natutuwa kayo sa amin pag natatawa kami sa inyo. Tama ba? Pag like namin kayo or inaakyat namin yung ego nyo. Halimbawa, proven to, non-verbal. Pag ang babae nag-joke ka, tapos gumagano ng balikat, 60% mas maa-attract ka sa babaeng nyo kahit gaano kapangit pag tinawanan ang joke mo. Ay, kaya pala. Yun ang totoo na magkaiba tayo ng tinatawanan. Na-realize ko, kaya siguro ako single since birth. Nagkaroon lang ako ng girlfriend after kong matutunan yung stand-up comedy. Kasi 23 years old ako nag-start mag-stand-up eh. Yung mga previous years ko, komedyante lang ako sa barkada. Sa circle of friends. Pero pag lumabas na ako, doon ako natatameme. Kasi yung confidence, hindi ko pa natututunan until sumampa na ako sa stage. Kaya siguro, yung kahit funny ka, pero wala kang confidence, hindi talaga ikaw mag-work as a new pogi. Ayan. With relation to that, James, ang sabi din dito sa pag-aaral na mas attracted ang mga babae sa confident na lalaki. Yung able siya na tumayo sa harap ng isang babae para sabihin, eto ako, take it or leave it, bahala ka, parang ganon. Ganon ka ba sa mga nililigawan? Nung dati, hindi. Kasi dapat kailangan mong tanggapin din eh. Pagka natanggap mo na sa sarili mong komedyante ka, tatanggapin mo na rin na, uy, pangit ka. Pagkatapos nung pangit, kailangan ng susunod mong tatanggapin yung wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Teka lang pare, nung sinabi mong pangit ka, gumanon yung ulo ni Rems nung parang meron siyang nasaktang kabado sa na, hindi mo pa tanggap. Oo, kasi sabi niya, tanggap mo na eh. Tanggap ko naman. At may angulo naman akong gwapo. Ay. Asa na ka? Patingin niya yung angulo mo. Left side. Yeah. Nakatalikod na yun. Basag ako lagi mga nagpag-sir. Wala akong mahirit. Ikaw na ako mausap dito. Mapagod na ako yung mga ni-notes ko. Wala din. Wala na. Burahin ko na kaya. Ang daming side quest ito ni Ryan Rems kasi. Mga side quest. Anong ibig sabihin quest na yan? Nagbuyoyong to. Oo. Boyoyong clowns, nag-dance instructor pa ako. Tapos, English teacher. Pinakamatagal, English teach. Tapos, 6 years English teacher sa classroom. Tapos, 5 years English teacher online. So, marami akong racket. Tapos, on the side, may mga, nagbabanda ako on the side lagi. Yes. Anong pangalan mo sa boyoyong? Ako si Yoyo. Yung gitna. Gitna. Kasi yung mga pangalan po nung Bobo, Yoyo, Ong-Ong. Diba? Tama, ikaw si gitna. Kaya lang ako natanggal doon. Hindi ko magets yung mga balloon tricks. Yung mga, ang kaya ko lang gawin sa balloon, giraffe at isda eh. Yung madali lang. Tapos yung mga kasama ko, ang gagaling no, nakakagawa na ng espada, nakakagawa na ng poodle. Ako pa ulit-ulit, giraffe at isda lang kaya ko. Yung ganito yun, di ba, yung isda, yung may twist lang sa dulong, dalawang saka ganon. Di ba? Yung giraffe mahirap din. Pterodactyl, try magawa ng pahirap na pahirap. Nako, hindi ko kaya. Sinagot niya talaga. Seryoso din, serious citizen din si Renzi. Pero ang assignment namin doon, gagawan mo ng kwento yung mga balloons. Ganon? Ako yung kwento ko, nung parang test na namin yun eh. Giraffe isda lang yung meron ako. Sabi ko, kinento ko na, ito, may isang giraffe. Uminom siya sa batis. Nakain niya yung isda. Tapos, ang kwento. So, nag-quit ka after doon. Nung nakaramdam na akong hindi ako qualified, parang ako na yung nag-awol na lang ako. Hindi nagpaalam.
scam. Uy, May clown na nag-aw. Rems, birthday ng anak ko, ba't wala ka dito? Ayun. Favorite pa naman yung giraffe tsaka isda. Yun lang, sabi niya, gusto niya ng balloon lang na giraffe tsaka isda, wala na iba. Ikaw pa naman yung wala. No? Tapos hindi alam nung iba gawin. Ikaw lang nakakaalam gumawa. Diyos ko. Parang ayokong kasama sa bahay itong mga parang wala tayong pag-uusapang maayos. O sige, ngayon may mga relasyon kayo kay Casey, kay Ann, na mga seryosong relasyon. Sa tingin nyo, nakakatulong ang sense of humor ninyo sa loob ng relasyon ninyo? Gaano kahalaga ang sense of humor sa relationship? Pambawi. 4. Pambawi talaga. Paano pambawi? Pag may ginawa akong katarantaduan, tapos napatawa ko siya, di bati na kami. Tapos ng usapan. Pampalambot, kumbaga. Sa bagay, walang sungit na kahit ano kapag ka napatawa ka na. Oo. May sa namin, 2016 kasi kami kinasal. So sa 2016 to 2025, parang madalang kami mag-away. Nadi-diffuse na kagad yung away. Kaso ngayon parang pagka nagkakasama na kayo sa bahay, minsan pag komedyante ka, gusto mo tahimik ka lang sa bahay. Yes. Diba? Parang ang hirap din na dalhin yung, nung naging trabaho na yung comedy, gusto mong hindi na siya lagay sa bahay. Oo, pahinga mo na yun. Pahinga mo na eh. Ayaw mo na mag-joke-joke eh. Parang lalabas na lang yung sitwasyon. Kapag may mga, pag may pipitasin ka na lang na moments. Pero pag yung kunyari, uy, nagluluto ka, tapos bigla ka magpapatawa. Ano yun? May sakit? Knock. Ganun ka. Ang Tourette's mo humor. Oo, hindi na to normal. Hello. Grabe. O kaya nagsa-stand up ka, no, tulog na ako, 3 a.m. na matulog na tayo. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi nila pag mag-asawa ka ng komedyante, tatawa ka buong buhay mo sa bahay. Hindi. Lalo pag ang trabaho ng komedyante ay pagiging komedyante, pag pumunta yan sa bahay, hindi niya nadadalhin yung trabaho niya sa bahay. Pahinga na. Pahinga na yun. Kaya ako minsan tahimik lang talaga ako sa bahay pagka umuwi na ako. Ikaw, Rems, ganun ka ba? Sa Kay Casey? Maingay naman ako sa bahay. Nagkukwento naman ako sa kanya ng mga kasinungalingan. Tapos tuwan-tuwa siya. Oo. Mahal kita, like gano'n. Kasi nungalingan yung mahal kita. Talaga ba? Tapos sinabi niya, hindi pa kita patawa mo ko, bati na tayo ha. Ayoko na ganyang biro. Ayoko na ganyang biro. Ayun lang. Tapos, alam ba, trivia ko sa girlfriend ko. Mula 2015 na nagsama kami paminsan-minsan, never siya naghugas ng plato. Ako lahat yan. Kahit punas ng lamesa, ako lahat yan. Trivia ba yan o nilaglag mo lang siya? Hindi. Siya nagbabayad na internet ko eh. So, quits lang kami. Tawag niya sa sugar mommy, di ba? Sugar. Hey, sugar mommy. Provide. Kasi alam mo, ang relasyon naman dapat talaga 50-50 talaga eh. Kung ano man. Kung kasi hindi siya domesticated eh. So, tinanggap ko yun na wala siyang alam sa kusina. So, ako na lang. Kumbaga, yun ang toka mo. Sabi nga ni Rocky Balboa, you fill the gaps. At sabi nga ni Vic Soto, acheche! Yun lang yung reference ko sa Rocky Balboa, no? Intellectual, kainis. Namit mo na ba si Casey? Namit mo na. Oo. Okay naman si Casey, di ba? Okay naman siya, kaya nagtataka ako eh. Kung bakit nag-work. Tsaka ang the best doon sa kanya, hindi ko makakalimutan. Third date namin, pinabili ko kagad siya ng brief. Totoo, tapos? Sabi ko. Natawa siya, o nainis? Sabi ko, kasi kakatapos lang ng contest noon, wala akong pera noon, bigla akong nagka-pera pero wala akong time magpunta sa mall. Bili mo naman akong brief Tapos binili niya ako ng brief. So, masaya. Casey, iba ka, girl. Third date, Third date, may brief na akong bago. So sa unang 2 date, mga luma yung brief niya. Ganun nakakomportable kasi kaya nang bumili ng brief eh. Grabe ito. That's like a 10th date conversation. So yun yung naman na kalahati na aparador niya, puro brief. Yung kalahati boxers naman. Every date nagpapabili ng brief. Ano ba yun? Diyos ko.
Kakaloka. Yung Okay. pang-10th day, tong na yung pinapabili. Bili mo naman ako ng tong. Iba-iba na, no? Iba-iba na. May elepante. Iba-ibang klaseng breed. May mga novelty na breed. Okay. At Tama. dahil dyan, dahil patapos ang ating segment, pwede nating puntahan tong pinaka-aabangan na tinatawag nating Executive Whisper. Okay? Ito ay marubdob na mga katanungan na dapat ninyong sagutin. Pwedeng on mic, pwedeng bulong. Okay. Pero maaasahan yung hindi namin ito i-reveal sa ating audience. So, partner, Promise. ano ang unang mong tanong? Ito, para kay Kuya Ryan. Kuya Ryan, sa mga naging finalist ng Funny One, kanino ka pinaka naka-cornihan? Sino? Ang sagutin ko yan? Pwede mong naman sagutin, bulong. Pwedeng bulong. Sige, kanino kayo bubulong? Sa Sa akin. amin. Sige. Tapos sasabihin ko sa mic. Mm. Okay. Medyo malakas yung bulong mo. Hindi, actually, kakutsaba Okay lang. namin yung yung nasa loob. Hininaan po nila yan. Ito naman para kay Kuya James. Kuya James, tanong ko naman sa'yo, sino ang stand-up comedian na nakaalitan mo? Ako sasagot. Ano to? Pwedeng sabihin? Or whisper? Teka. Bati na kami. Okay. Baka pag sinabi mo, mag-away kayo ulit. Teka lang, isipin mong mabuti. Hindi, sa mga nangyayari ngayon, pinipilit ko na lang na walang maging kaaway. Si Alex Calleja. Oo, talaga ba? Anong nature ng away? Palawigin mo dali. Work din naman. So Okay. parang nung nabuo rin tong Cool Pals, parang during pandemic nangyari. So alam ko ayaw na rin naman yung pag-usapan to. So hindi ko na rin sasabihin kung ano yung ano. Pero yun, si Alex. True. Kasi matindi nga talaga ang, ang laban ng komedya. So minsan di natin maiwasan. Meron tayong girian Oo, kasi sa mga kasama natin sa industriya. ego rin naman din talaga ang pinagmulan ng lahat. Basta malaga, okay na po kayo. Okay naman na. So dahil nga sa mga nangyayari ngayon, syempre, bas kailangan natin magsama-sama lahat ng mga comedians. Yes. Totoo. Tsaka pares kayo successful din. Diba? Mas successful siya. Gusto ko yun. Siguro mga successful tayo in our own Way. Depende sa definition ng success. Kasi sa mga paggaganon ng balbas ni Rems, Oh, yung sobrang parang success siya na yung success na talaga siya eh. Sobrang success eh. Step by the step eh. Okay, O once ano, again. Rems, may sasabihin ka pa? Oo. Wala naunahan mo ako. Akala ba di niya sasabihin? Sinabi, no? Tapang. O, palakpakan po natin Ryan Rems and James Caran. Once again, thank you. Siyempre, narito po ang aming isusulong na batas, Tama, Madam Chair. partner. Meron talaga tong batas. Hindi lang po ito kalokohan. Tama naman. Ito ang humanap ka ng funny law. Uy. Aanhin mo ang pandesal kung wala namang palaman. Aanhin mo ang face card kung boring ka naman. Di ba? Oh. Kaya tandaan itong linya na na-inspired kay Andrew E. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng funny at ibigin mo ang tunay. Yeah. Sinabi pa ni Andrew E. ha? Baka kotongan ako ni Andrew E. Gumagawa ng sariling You know!